Teka. Bakit daw? Teka. Kailan kaya? Teka. Ito na ang tambalang Mon Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka. Alas 4:30 na sa DWIC. Hola! Buenas tardes! Magandang hapon, Islas de Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas. Ngayong araw na ito ng... Merkules. Uy, araw ng traditional na baklaran, mga amigos at mga amigas. Uy, wala muna. Meron na ba? Meron nata. Araw po ng baklaran, traditional na baklaran ngayon. At siyempre, ito pa rin ang palatuntunang Teka. Alas 4:38 na po ng hapon. At minsan pa sumasa inyo ang dalawang gwapo, si Senyor Pacheco at... Mon Ilagan, magandang hapon sa inyo, patron, senyor. Good afternoon. Tama ba sabi ko? Dalawang gwapo. Parang ibang-iba yung boses mo ngayon. Bakit ba parang masaya ka? Parang masaya ka. Parang ka nabuhusan ng enerhiya, senyor, ngayong araw na ito. Puyat just a few minutes from now, di ba? Parang may tinext ako sa iyo na masaya ka. Ano kaya yun? Balitaan mo naman kami. Puyat nga ako eh. Puyat ka? Hindi nga ako mapagkatulog eh. Bakit? Hindi ko alam eh. Parang may nag-resign ka na. May bumabagabag sa sa isip ko kagabi pa eh. Ayun nga, naliwanagan ako kanina kung bakit... Ano naman yung bumabagabag pa sa isipan mo? Nag-resign ka na nga effective today. Uy, hindi pa nga. Wala kayo papel eh. Di ba, sinasabi mo, Miyerkules. Wala pang papel eh. Expected to file his resignation. Itong araw ng Miyerkules na ito. Or he did file already. Naghihintay na raw si Secretary Duque. Mabuti pa si Secretary Duque. May hinihintay may hinihintay na... bakit siya maghihintay? Dapat isasabit ito sa Office of the President. Bayawan ko eh. Diba? Sa Malacanang dapat. Because si Presidente nagsabi eh. Pero siya nagkaroon ng press statement. Sabi niya, handa ko nang tanggapin. Madali naman yan. Ganito, di ba? Number one, ang pumutok na balita, effective Wednesday, he will file his resignation. So, ngayong nag-uusap tayo, ngayong hapon, alas 4:40 dito sa programang Teka, DWIC 882. Alam mo naman, yung iba mga issue dito pumupusok sa atin eh. So, maaring ito i-final na rin niya. Kaya nga sana, pakiusap natin sa ating communication assistant, makuha natin si President Morales. And, doon sa kanyang parang pinasasalamatan niya si Presidente at ina-assure niya yung kanyang continuing cooperation sa investigation kahit siya ay nagbitiw na. Tapos lahat ng records na isabit na, yung kanilang salin sa AMLC, bank records sila for the investigation. Ito naman, pagkatapos sasabihin ni Presidente, palagay ko, magbitiw ka na, President Morales, because yung health issue mo na rin. Ayun. Medyo mas maganda ang dating. Parang ibig sabihin, senyor, para ba yung graceful exit. Oo, para ba yung pagre-resign niya, merong kasamang, medyo hindi mo na makakayanan yan. Hindi yung parang masakit ang dating. Para may concern. Aminado naman si President Morales na magkaibigan sila ni Presidente. But this one is a good thing. Parang graceful exit ito. Di ba? After all the investigation, dahil kahapon, narinig naman natin si Senate Committee Blue Chairman, Richard Gordon. Ang daming mga isiniwala doon. By the way, listeners, mamaya po, makakausap natin si Senator Gordon. Pagre-reportin natin. Kailangan may report sa bayan, di ba? Graceful exit itong kay President Morales. And then, kaya sana makuha natin. So, yung kanyang pagbibitiw, di ba, senyor, kung maalala mo, ineko lang ito ni Justice Secretary Menardo Guevara yesterday. Yun. Pero, sabi ni Presidente in his press con, kahapon, all must be prosecuted and jailed. Sino nagsabi? Presidente. Sabi ni Presidente. All must be prosecuted. Tagalogin mo yan. Ang lahat ay dapat na sumalang. Sumalang. Sa investigasyon. Ubusin ko sila. Hindi. Wala sinabing ganun. Wala ba? Ang lahat ay dapat na sumalang sa investigasyon at kung ito ay nagkasala at merong kasalanan, lahat kayo ay pwedeng ibilanggo. Ayun. Ilagay sa piitan. Sabi niya, yung kurap sa PhilHealth, ipakukulong ko! Nako. Sagana sa puro lang ata puro tahol Tapos, hindi mo sumagot sa atin, ang tagal! Buti kung ganun. Pero alam mo, senyor, alam mo anong echo?
Ano ba, paano? Yung mga korap sa PhilHealth, ipakukulong ko yan! Kulong! Ganun na, Eko. Hindi. Ano? Gawin mo na! Ang tagal! Tapos yung tagal, ganon. May ekong ganon, nagre-reverberate, ha? Wala pa nakikita gagay ng tao eh. Oo, Puro lang, ikukulong ko yan! Kailangan naman yan, di ba? Medyo mag-ingat din naman tayo sapagkat yung mga tao yan, hindi din naman basta-basta. Yun na nga. Hindi rin basta-basta mangurap. Hindi rin naman basta-basta yung mga tao yan. Anyway, alam mo, isa pa dyan, senyor, because of these findings, kasi di ba nag-create ng task force headed by the DOJ Secretary. Okay? So ngayon, sinailalim na itong PhilHealth, meron silang recommendation, yung PhilHealth be placed under the interim management committee. Senyora, uulitin ko uulitin ko, interim management committee. Hindi kumita, ha? Committee. Liliwanagin mo, at ako'y medyo allergic na ako dyan sa committee na yan, ha? Allergic na ako sa committee na yan. Bakit daw meron itong interim management committee? Dahil na nga naging systemic na eh. Ayan. Dahil yung problema ng PhilHealth, tapos nagkaroon nabuo na yung mafia, and hopefully with this investigation, nabuwag na itong mafia na ito. Ang ibig mo sabihin, corrupt-free. It remains to be seen, senyor. Not unless all those who are guilty and proven guilty will be put into jail. Ayan. Ganun lang yun. Di ba? Okay. Ngayon, parang kung sasabihin mo dyan, yung interim management committee, ano to, senyor, all out? Ayan. Parang basketball? All out. Yun kayong 5. Out muna kayo. Change players. Ba? Kami naman ngayon. Ganun ba ibig sabihin nito? Parang hindi ko alam kung ganun nga ang mangyayari. Siyempre, from top to bottom? Interim management committee na muna. Di wala na muna yung board. Di ba alam naman natin yung PhilHealth is made out of board. Tapos may executive committee. Huwag mo sabihin sa akin na alisin mo si Secretary Duque, ha? Tagal. Sa kanya nga, siya nga tatanggap ng resignation ni Morales eh. Oo. Pambira kayo. Tapos tatanggalin yung chairman, pambira kayo. Sino tatanggap ng resignation ngayon ni Morales? Kung naman dadamay niyo pa yung tagatanggap ng mga magre-resign. Ako tagatanggap eh. Ang haba din. One time pag-usapan din natin yung sistema rin ng pamamahala ni Secretary Duque, kung saan talagang mga galing siya ng Civil Service Commission, galing ng GSIS, board ng PhilHealth. Bawat presidente meron siya. Bawat presidente, may kilala akong opisyal na ganyan. Pero, teka, huwag muna natin lumayo. Just to recall, lumabas kasi doon sa mga hearings, senyor, di ba? Dito, parang nagkaroon ng allegedly na overpriced na 2 bilyong piso para doon sa IT program ng PhilHealth. Okay, so yan, malalaman natin yan mamaya. At yung 30 billion peso na IRM, natandaan mo to, senyor? Ito yung interim reimbursement mechanism money that was intended to hospitals. Yung mga affiliated hospitals with the PhilHealth, di ba? Nag-a-advance na sila ng pera dyan to a particular disease. Okay. Pero dito, parang nakita yung 30 billion, teka muna, hindi ito related dun sa treatment ng COVID patients. Ibig sabihin, nahaluan ng ibang sakit. Ayan. Hindi related. Nailabas ito, which is not a part of the IRM, Interim Reimbursement Mechanism. Alam mo kung ano yung napansin ko dun sa... kung paano sinamantala yung IRM na yan, na tinatawag. Advance siya, di ba? Advance, yes. At meron partikular sa COVID, di ba? Oo. Kaya nagtataka ko, sa lahat ang mga tao ngayon, pag nagpagamot, hindi humihingal pa lang, COVID na. Oo. Obserbahan mo yan, lahat ng tao, anuman ang kalagayan niya, medyo hindi lang makahinga, COVID na. Ayun. COVID ka na eh. Talaga? Oo. Kasi covered ka na. Oo, covered ka na ng PhilHealth. COVID na yan. Kailangan i-COVID mo na yan dahil para covered na agad, automatic. Kahit na yan, asymptomatic, mintomatic, pero bandang uli, maatik. Hindi, ang mahirap kasi dito, ang ganda pakinggan, puro mga symptomatic. Sige, naku, ka na? Automatic. Maatik na kami. Ay, maatik. So, automatic na yan. Oo.
alam mo yung sinasabi mo na yan, nakita sa hearing yan, Yan. di ba, na ginamit na rin ibang sakit para Ayan. lang kumita yung ospital. Yan. Okay, so nakita nila ito, teka muna, hindi ito part ng IRM at hindi ito part ng COVID. Bakit Sinabi ito mo na pa. nasali? Sinabi mo Nasali, pa. Oo. siyempre may favoritism doon sa mga hospital. So Ayan. ito ngayon, so mamaya, tama-tama, maya-maya lamang, makukuha natin si Senator Gordon, pero pa-summarize natin ito, ano talaga yung greatest findings, no? Unang-una, congratulations sa kanya kasi maganda yung presentation yesterday. So ano yung newest findings ng committee, ng Senate Blue Ribbon Committee with regard to the Graft Freedom Agency? Mamaya malaman natin yung kay Senator Gordon. Isa yan sa pag-uusapan natin. O, pangalawa, yung sulu, di ba? Oo. Napag-usapan na rin ito at pumutok din to sa atin, yung sa martial law. Pero mukhang, ano ba to? Mukhang i-consider Ang martial law? Oo. Ba, itutuloy? Parang ganun. Sabi ng Malacanang, the President is considering military and the police recommendation to declare martial law Patay. in Sulu. Patay. Ito yung pero ito sabi- yung sinasabi ni General Cirilito Sobejana, yung Chief of Staff ng Philippine Army. So sabi niya, i-recommend niya ito, yung revival nito, bumalik yung martial law sa Sulu to General Gilbert Gabay, AFP Chief, kung kinakailangan. Ayan. Kasi background there, martial law was already declared 2017 after nung Marawi siege, di ba? So tinanggal ito noong December 2019. So again, yung recommendation has been made and the President listens to those to the ground, to those people on the ground. Ayan. Yung mga nakakaalam ng sitwasyon. Putulin mo na kita, Mayor. Nasa linya na natin si Senator Gordon. Ay, oo. Importante bisita natin kay Tawagan Senator na natin. Gordon. Okay, nandito na po ang ating bisita, si Senator Richard Gordon, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Welcome po dito sa ating palatuntunan, Senator. Dito po sa Teka Teka sa DWIC. Magandang hapon po, Senator Gordon. Magandang hapon sa inyo, Mon and Ray, at saka sa Teka Teka. Yan, salamat po. Opo. Magandang hapon, Senator. Unang-una, congratulations sa presentation yesterday. It was quite long, pero maganda ho yung maganda yung presentation, Senator. Anyway, so tanong ho namin ni Ray at ng mga tagapakinig po natin dito sa Teka Teka, Senator, ay ano po yung bago? What has been the newest findings of the committee with regards to the Graft Freedom Agency po sa PhilHealth? Anong findings namin? Apo. Inisa-isa ko na lahat ng mga makikita mo na nag-casing. Ay binaba ang kalasubat natin na case rate. At pagkatapos talagang diretsa nag-extort sila ng pera. Tapos talagang ang pinakamalaki dyan na gusto mo talagang makikita mo taon-taon halos nagpapalit ang presidente every other year. Opo. So walang continuity. Okay. Dahil natatakot yung mga presidente, pag pinalitan, dahil itong mafia ng mga regional directors, napakalakas, napapatanggal sila sa pamagitan ng mga white paper, kunyari, nagko-complain sa mga politiko, yan nangyayari. So, kailangan magbago yan. Pero ang haba ng ilang panahon na yan, walang ginawa, kundi malaman natin na ang PhilHealth ay palaging palabigasan at gatasan ng mga talagang mga swapang. So, are they all, just in case proven po ito, Senator, are they all facing plunder? Ito mga officials, especially those who took the leave of absence and who have resigned? Hindi sila makakalusid doon. Wala namang epekto yun Tuloy pa rin yan Nadali na dapat sa ombudsman yan. Kaya hinanda na namin. Pero ang mabibigat dyan yung sila Garin. Yung talaga malaki, 10.6 billion ang nawala sa PhilHealth. Okay. Dinala sa project na aksayado katulad ng mga gagawin mga barangay health centers na hindi natapos. Layo-layo, kumuha na kagad ang pera. Tapos namili ng mga bus na hindi naman magamit dahil malalaki at saka walang dentista. Tapos nasayang na naman ang pera ng gobyerno doon. Tapos nagbigay sila ng mga test kit doon sa mga hindi test kit sa mga barangay health workers sa overprice. Ang nagbayad ng tao at ang talagang nahirapan ay yung mga matatanda na dapat pinangakuan ni President Aquino na huwag aalisin yung kanilang premium. Babayaran ng premium ng gobyerno. 2 taon na silang delayed.
Okay. Kaya ang nagsabi na tatanggalin, si Karin, dahil gusto niya, nakakuha na siya ng 18 billion na nga nakuha niya doon sa tinatawag na yung health enhancement program. Nakakuha na siya ng 13 to 18 billion. Ang ginawa pa niya rito, kinuha niya pa yung pera ng PhilHealth at walang pahintulot yung board of directors ng PhilHealth. Sila ni Padilla, nagpunta kay Abad, sabi hindi nila kailangan. So, tinanggal na ba ni Abad? Bakit tinanggal? Magagamit lahat sa eleksyon. Ito ngayon nagsisque. Sabay yan, December 29, 2015, lumabas ang permission na makuha na yung pera para sa ating baksya, 3.5 billion. Wow. December 29, lumabas rin para makuha yung 10.6 billion na premium na ginamit na sa ibang paraan. Tapos ngayon, dinay-deny nila. Alam naman nila sila magdi-deny. Magkukunwari pa sila. Senator, just to make it clear, ito mga binabanggit ninyo, apparently, parang lumalabas na ginamit ito before the election o intended talaga for the election. Hindi ba technical malversation ito, Senator Gordon? That was December. Apo. Pinaplanuhan nila yan. Mm-hmm. Tapos, Mayo, election na. Okay. Hindi nga natapos yung pag-vaccine Mm-hmm. Pero ito, bumili kagad sila, nag-bidding kagad sila kuno, at hindi rin natapos. Sa 5,000 bahay, ang natapos lang 280 na bahay lang ang natapos. 280, okay. Na barangay health station. Wala pang gamit. Okay. Bahay lang yun. Dapat ang gagawin doon, 5,000 lapas. So yun hong allegedly, Senator, yung corruption way back to the officials related to the previous administration. Lahat, hindi lang ang previous administration. Nung araw pa, meron na. Di ba, nung panahon ni Senator Gingona, siyang Blue Ribbon, inimbestiga niya yung katarata. Opo. Yes. Pero isang doktor, binayaran ng 36 million. Okay. Katarata lang yun. Ano mga nakaraan, meron ng mga ginagawang pasusobra, pero talagang lumakas yan. Pagkatapos sila rin, ay talagang nauso na yung makikita niyo tumataas yung mga sinisingil nila. Halimbawa, itong si Adre, ang singil niya doon sa diabetic ketoacidosis case rate. Dalawang hospital lang yan, 80 million. Wow. Wow. At pagkatapos kung ikakumpara mo sa ESA, ang kama lang doon, 160. Pero yung sa UST, ang kama doon ay 700 dahil sa nakuha ng UST, 1 million lang. So makikita mo ang disparity. Bigat Pagkatapos sa pneumonia, gano'n rin. Talagang ang laki-laki nung nawala doon. Billion rin yun. No? Tapos yung tawag natin diabetes, hindi na in-examine 98%. Bayad lang ng bayad, hindi in-examine. Binabayaran ng malaking pera. Umabot ng siguro bigit kumulang several billions, no? Okay. Hindi ko lang makita ngayon at dami-daming papel Okay. So, yan po, documented lahat yan na Senator, ha? Paano po yan? Hindi ko naman in-invent yan. Galing sa COA yan Opo, paano po nila madideny yan? Kung na-documented naman pala yan, tapos madideny. Pwede nilang i-deny. Pero paano ka sa parada Paano ka nakakuha ng ganong kalaking pera? Na hindi mo ini-examine yung diabetes. Wala kang laboratory examination, babayaran mo. Tsaka yung kanilang binabayaran, ang total ng Pilipinas, yamak na mas mababa yung incidence ng disease. Mas mataas sila. Halimbawa, dito sa cesarean section, ang Pilipinas ay 47% of all claims for deliveries, while the national figure is only less than 20%. So talagang winaldas talaga nila yung pera at kumita sila. Okay. Anyway, tataka ka ngayon. Anyway, Senator, bakit hindi nahuli? Paano 20 years na sila dyan? Lahat ina-appoint nila yung mga tao dyan. Ayun. At saka spread the sunshine. Gano'n rin sa taas, nabibigyan na palayo ko yung mga yun. Kaya pag dinigyan mo yung suma total, talaga matagal na lang kinakalayan.
Kaya pala ang sabi niyang sabi ho ng ng Anti-Corruption Commission ay talaga pala taon-taon na lang ay may investigasyon po diyan sa PhilHealth. Ayun That's po. correct. Senator, so ito I guess ni-wrap up na rin ho ba yung yung Senate Blue Ribbon Committee hearing dito sa PhilHealth. So what will happen to Hindi all the... Hindi pa. Hindi pa ho. Hindi pa rin ho. Hindi pa. Meron pa kami hinahabol ng mga dokumento. Aba, talaga. Okay. So hindi pa pala tapos, ha? Hindi pa ho tapos. Partial lang yan, partial. Chairman's report lang yan. Okay. Anyway, Senator, kung matapos po ito, then the committee through the Senate Blue Ribbon Committee will also submit the same results to the DOJ. Bahala na po ang DOJ mag-file ngayon before the Ngayon pala, bibigyan ko na sa DOJ at sa Ombudsman. Okay. Abay. Para makita lang. Mhm. Pero ang sumatotal yan, yung pinapa-approve lang sa floor, yung total report, pipintay mga senador. Kasi, Senator, yun, ang worry ko lang, maitanong ko kasi kung malalaki ho ito talaga, we're thinking of pera ho ito ng taong bayan, in terms of billions of pesos, baka ito mga tao involved, baka bigla nang mawala sa laki ng, sa laki ho ng amount involved na kailangan sagutin, baka ho mawala na ho ito at lahat magtago. You can run, but you can't hide. So, sa bagay, you can run, but you cannot hide. Anyway, so marami pa tayong inaasahan ng mga resource person dyan, Senator, sa ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee? Yung sa Blue Ribbon, almost total finish na. Yes. Nagre-reserve lang ako. Dahil ito, kaya sila nagtataka, ito, consolidate ko lahat yung findings sa PhilHealth. Opo. Sinama ko na yung kay Gingo na nung nakaraan. Opo. Sinama ko yung sa akin nung nakaraan. At saka yung nakalap namin yung ebidensya. I see. So, tinotal nyo na lahat yung ilang taon po lahat yan, Senator? More or less? Magmula pa nung 2010. 10. Naku, mahaba-haba yan. Mahaba-haba yan, Senador. Right. Senator, pumutok ho sa balita ngayon. I think si General Morales, the PhilHealth president, has already filed his resignation. Do you have a copy of the resignation already, formally, Senator? No, nakita ko siya sa TV, sabi niya magre-resign na siya. He will talaga resign. naman resign dahil may sakit. Wala naman siyang bakit na nahuli siya. Wala nahuli niya. Delikadesa na Pero yan. isipin nyo, lahat na nilagay dyan talagang ginugulo. Kahit na kawawa naman si Roy Ferrer. Napalaki niya yung premium pero nang tatanggalin niya itong mga ito, pinag-titira siya, pinagkasuhan siya. Tapos yung si Celestina de la Serna, gano'n rin, sabi, nakatira ka sa bahay. Ang mahal-mahal ng upa mo sa bahay. Pero may bayad talaga yun ng PhilHealth. Parang doon sa Subic, yung ibang pumalit sa akin doon, nakatira doon sa pinakamagandang bahay na ginawa ng APEC. Walang titira sa kanila yun dahil may board resolution yun eh. Yes. Pero umalis. Senator, tatagos ba itong mga nangyayaring ito ngayon kay Health Secretary Duque bilang chairman? Hindi naman, dahil hindi pa siya, iba yung panahon niya eh. At even siya nagalit, sabi niya, that's criminal. Nung pang 5 years ago, nung kinuha yung pera at nabili ng mga bahay na yung barangay health services, said na hindi natapos. Okay. I see. Okay. So, pero nung recommendation ang Department of Justice to the President that PhilHealth be placed under the Interim Management Committee. Ano ho bang yung pagkakaintindi po ninyo rito, Senator? Because of the apparent systemic problem. I-overhaul na. Okay. Tanda mo, meron isang magaling dyan, si Dr. Banson. Okay. Doktor, na magaling. Umalis siya sa World Bank, kinuha siya ng PhilHealth. Ang ganda ng trabaho niya doon. Dahil salary cut doon, ang baba. Wala pa siyang 1 year and 2 months, umalis na. At nagpunta siya sa suya niya, kinuha siya ng World Health Organization, gano'n siya kagaling, at tapos kinuha siya ng Asian Development Bank. Bakit umalis? Paano? Nakakasuklam talaga yung kawalangan niya. Ayun. So when you say overhaul, what is your idea, Senator? Kung overhaul talagang totally, alis mo na lahat.
Ano yun, from top? Parang basketball yan. Parang basketball team. Ano yun, from top to Pwede bottom? mo palitan yung tao, pero yung kultura, mali. Aha. Okay. Kaya kailangan palitan mo yung tao para magbagong kultura. Mhm. At para makita tuloy, magkakaroon na tinatawag na enterprise resource planning. Mhm. Kaya yung computer na yun, makikita lahat. Isang doktor may record, isang hospital may record. Kasama rin yung mga hospital sa kalokohan eh. Mhm. Ito ho ba'y kasama rin sa ididimanda? Oo, pag inimbestiga na ng NBI yan, kukunin na yung NBI yan. Ayun. Naku, Oo. marami ho ba itong mga ospital na ito? Pero dapat seryosohin ang ombudsman ito sa kanang NBI. Mhm. Mhm. Oh, see. Okay, Ayan. Senador, maraming... Okay, maliwanag. Thank you, Senator. Just maraming one last. Mhm. Senator, bago namin kay bitawan, ano ho bang idea ninyo? Parang medyo nag-a-appear na naman itong recommendation na magkaroon ho ng parang martial law because of the incidents ng bombing sa Holo. Ayan. What is your thought on this, Senator? Alam mo, 60% of our country's troops are in Mindanao. Mhm. Kaya nila yan. Nung araw, meron task force Comet Commander, nakalimutan ko lang yung pangalan. Opo. Ng checkpoint siya, wala makapagdala ng baril. Lahat ng checkpoint. Mhm. Hindi makakapasok, tinacheck ang baril. Wala yan. Mhm. Pero kailangan talaga iayos talaga yan. At kausap ko nga yung records kaya sabi ko, dagdagan natin ang tulong natin sa hanap buhay. Opo. At para sa ganun yung tao, imbis na magluluko, imbis na sasama sa mga salbahe, maghanap buhay, kung kikita sila, mawawala yan. Parang simple lang, pero ginawa ko na yan. Mhm. Dati, pinili ko lahat yung mga mangosteen nila dyan sa ulo. Aha. At dinala namin dito sa mga mall dito, napili ka agad. At 2 beses namin ginawa yan. Mhm. Parang MX3, Gusto ng mga tao. So, ibig sabihin, Senator, hindi na kailangan. So, you oppose to the idea na hindi na kailangan mag-establish pa ng martial law. Oo. 2 taon na nag-martial law. Ano ba nangyari? Mhm. Yun nga rin eh. Yun din ang sinabi ni Mayor sa amin eh. Okay. Mhm. Okay, Senador, Okay. marami po salamat. Thank you very much, Senator, Thank you for so much. joining us. Thank you. Thank you very Salamat much. po. Thank you. Salamat po. Si Senator Richard Gordon, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nako, maano pala, senyor, Mhm. medyo malalim, masalimuot kasi maraming babalikan ng mga tao Oo. na dapat managot dito sa PhilHealth. So yun Pati- sinasabi pati talaga nila hospital. na systemic talaga ang Oo. problema sa PhilHealth, sa corruption ng sa PhilHealth. Pati hospital, ha? Pati mga Pati hospital. ospital, oo. So mahaba pa ito siguro, senyor. Oh, isipin mo, sinama niya yung ilang taon pa. Kasi Oo. sabi kasi ni Grego Belica, taon-taon daw na merong investigasyon ng PhilHealth Oo. Kaya lang, ito raw ang pinakamatinding investigasyon na dahil pinagsama-sama yung mga investigating bodies. Oo. Yan. Kaya minsan talaga, totoo yung biruan Yung senyor, di ba? Health, ang kalusugan ay, health is wealth. Ayan. Magbabalik ang Teka, baka kung saan tabi mapunta. Magbabalik po kami ni Mayor Mon Ilagan. Pagalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Teka, 4:30 na. Teka, 4:30 na. Ciao! Welcome pa rin sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunang Teka, 5:11 na po ng hapon. Ngayong araw na ito ng Miyerkules, araw ng tradisyonal na baklaran, ika-21. At 26 ng buwan ng Agosto. At siyempre, kasama pa rin natin si Mayor Mon Ilagan. Welcome to the second part ng ating palatuntunan sa Bate, program natin. Oo, dito sa DWIC. Oy, bati muna tayo sa inyo doon sa ating mga followers. Alam mo naman, unti-unti nadagdagan tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Pero maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ang hindi lang ho namin nababasa, yung mga nagbabadala ho sa amin sa Facebook, pasensya na. Ngayon, tinitry ho namin makuha yun sa Facebook, ha? Oo, pasensya na ho kayo. Whether you like our opinion, ang pagtatanong namin, kayo ho ay welcome. Trabaho namin yan ditong alamin ang mga katotohanan. Kung ano yung komentaryo nyo, okay lang ho yan. Okay lang ho yun. Yan, talagang ganyan ho ang buhay, ha? Huwag mo masyadong didibdibin. Okay. Now, nais ko po nang batiin ang nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, si Mang Benchito Toledo. Happy birthday mula po ito dyan sa kanyang mga kaibigan dito sa Antique, sa may barangay
sa may municipality of San Jose, Antique. Layo naman. Ayan, layo, no? Kinaraya. Oo, Kinaraya. Okay, Ang pagbati din, Senyor, ay galing sa Magbanwa family. Yan. Kay Bernice, kay Manny, ang aking apo si Rami, at saka si Siana. Ayan. Oh, happy birthday po. Senyor, isa pa. Simon Samson, kape-kape na. Oo, good afternoon, Mon. Anli Rice. Oo, si Anli Rice. Si Arlene Silios, bumabati din sa atin ng magandang hapon, mga regular listeners natin. Si Annette Alegre D, kilala mo to? Oo naman. Ha? Oo. Alam mo, ikaw lagi kang hindi ka nawawala, lagi kang ang nakasunod ang pangalan mo sa pagbati niya. Okay. Ha? At si Stella Gordula Kahimat. Yan, bumabati rin sa atin, watching through FB from Pakil. Laguna. Uy, kamusta po kayo dyan? Mga taga Pakil, Laguna, ha? Oo. Tabi-tabi yan Pakil, Pangil, ayan. Tabi-tabi yan. Oo, puro masarap ang ano dyan, di ba, Senyor? Puro Lanzones, yung sa mga area na yan, at saka yung rambutan. Ayan. Oo, naku, salamat to. Ayan, medyo, okay. At saka masarap din ang ano dyan, ang lambanog. Oo naman, oo. Si Marites Ramos bumabati din sa atin. Magandang hapon po sa inyo. Ayan. At and of course, si Vilma Baltazar. Ayan, binabati ko rin. Naku, eto na, sabi ko sa iyo, pag kinuha, marami. Babasahin ko to. Ang dami nito, ha? Sige, basahin mo iba-iba. Di ba? Ano yung nakuha mo na sa'yo? Basta, basahin mo lang yung pangalan at maganda din yung ano na nabasa mo? Delia Bilarde, nabasa mo na? Hindi pa. Delia Bilarde, good afternoon, Mayor. Mon. Good afternoon. Watching Teka, God bless po. Ayan. Si Makay Suzuki, ayan. Si Makay. Ibang sagot niya, Amen. Ayun din, si Annette Alegre G. Ang sagot din niya, Amen. Bakit kaya po bakit kaya ganon? Delia Bilarde, Amen. Amen. Ito si Irene Yambaw na iba naman. Hays! Napahinga ng malalim. Hays! Mga taong yan dapat managot sa batas. Dapat mabulok sa kulungan. Or, sabi niya ganon, or... Ang bigat, ha? Hindi na mabigat yun, di ba? Oo. Si Ribilo Orimo, ayan. Ayun. Bumabati rin sa atin ng magandang Suzuki. hapon. Ang tagal. Meron ka dyan, si Ricky Bermejo, Kaliwan. Kaliwan. Anak ba na ito ni Kaliwan? Yung photographer? Yung ay taga DCRH, no? Talaga? Oo naman. Siya ba yun? Si Ricky? Yung tatay niya siguro yun. Alam mo na wala na si Kaliwan eh. Okay. Si Jose Junior Aquino, huwag mo nang antayin na tirahin pa kayo ng Pangulong Digong. Yun. Meron ka dyan? Meron. Si Sylvia Maratas. Last Wednesday po. Ayan. Sino to? Hindi ko na nakuha. Si Freddy Oridina. Without Rev Gov, Duterte can execute Article 12 of 1987 Constitution. Ayan na. Nakuha na natin. Yan mga nagbibigay naman sila ng whether in favor sila, di ba? O galit sa atin sa mga sinasabi natin, okay lang ho yan. Pero kayo negative, positive, salamat. At least, we know that you're listening to the program. Ayan. Okay? Si Arnold Lord. Buenas tardes, Senyor Pacheco at Monsignor from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Mabuhay po kayo, mga Pilipino dyan. Good afternoon. Ikaw pala kung tawagin ka, Monsignor eh. Dahil Mon eh. Mon, tapos Senyor. Ano pa? Senyor kasi senior ka na, di ba? Alfredo Oredina, Abo. Ang pagkakaintindi niyo, Senator, naintindihan niya yun. Senator, newscaster. Ikaw pagkakaintindi mo o request ka para malaman. Ayan. Jimmy Belges, panahon pa ni Jesus Christ, uso na ang korupsyon. Sabagay, totoo po yan. Totoo naman yan. Oo. Vilma Baltasar, silang mga kurap lang naman ang nagkakamali ng wealth. Mga ganid sa kayamanan. Dapat talaga isa batas ang death penalty. Naku, talaga naman. Alam mo talaga, dapat tama naman yung sinabi ni Senador, dapat sa pagpalit ng tao, then at least kahit papano yung culture of corruption, kailangang mapalitan din talaga yun. Kasi meron ka na talagang taong talagang matitino at nagtatrabaho para sa taong bayan. Ayan. Okay? O yan. Okay. So, teka muna, meron tayo din inyo, nakakalimutan natin yung Department of Health bulletin natin eh. Aba, siyempre, part ito ng daily monitoring natin. Okay. Okay. Ngayon ay baliktad. Meron ka na ba dyan? Mataas ulit. Mataas diba? na naman, Oo. 5,277. Okay. Ang bagong kaso ulit. Pagkatapos with total of, hindi pa tapos ang buwan, wala na, 200 na. 202,361. Ayan. Okay. Yan ang total cases natin. So this, at nangunguna pa rin
Number 1 pa rin, nangunguna ang PhilHealth. Ay, hindi. NCR. NCR. NCR pa rin. NCR pa rin, oh. Okay. Pangalawa Tapos? ang Calabarzon. Calabarzon. Okay. Uy, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon yan, ha? Region 4. 4A, oh. Ba? Pangatlo ang Nawala na yung Region 7? Bumaba na? bumaba eh. Visayas? Central Luzon ang pangatlo. Okay. At ang Region 6, Western Visayas, pang-apat sila. Pang-apat. 1, 2, 3, 4. Oo nga, pang-apat sila. Aba, gumanda. Ibig sabihin, nakatulong yung declaration ng MECQ. 1, 2, 3, 4, 5. Panglima ang Western Visayas. Okay. Pangilan tong Cagayan Valley, nasa huli-huli pa rin. Region 10, Northern Mindanao, ang Angkar ang pinakahuli. Angkar, oo. Okay. Ayan, okay. Yan So, po. alam mo, senyor, ito, batiin muna natin, nagpahabol ito. We're listening, sabi niya, Mon, si Romy, classmates Romy Asarcon at saka yung kanyang wife, the beautiful wife, si G Asarcon. Magandang hapon sa inyo. Ayan. So, anyway, senyor, merong pahabol dito eh. Yung itong UP Octa research, sabi nila, naging maganda yung resulta. So, importante lang talaga, ma-implement yung mga quarantine measures. Sapagkat, of course, kailangan talaga ng ingat natin. At tatayo talaga tayo, no? Buhay pa rin yung virus, nandiyan pa rin. Sabi nila, kumakalat pa rin yan. Natural. Kaya huwag lang tayo magpapabaya. Sana matutukan na itong tuloy-tuloy na pagbaba natin. Otherwise, then marirevert tayo. Tataas ulit yung mga kaso, mga COVID cases. Kaya mas maging maingat at mas maging proactive ang lahat, maging mapagbantay. So, kinakailangan lang yung stabilization ng hospital is one measure. Ayan, no? okay. Nagiging stabilized na ngayon, parang kukonte, hindi ganun karami ngayon na overcrowded ngayon tanggap ng COVID patients sa mga hospital. Yun ang kanilang pagsasaliksik. Kaya pinaalalahanan natin yung 1,000 karagdagang tradisyonal na jeepney ngayon na pumasada na. Paalala lang po namin yung pagsunod natin sa safety measures, body temperature, pagsusot ng face mask, face shield, at gloves sa lahat ng oras at pag-operate ng 50% ng maximum passenger capacity. Pero alam mo maganda yan, senyor, na pinapaulit-ulit natin. Pero ako ang tingin ko ngayon, my own personal reflection na ngayon, kailangan talagang ituloy mo yung laban kahit mag-isa, mahirap ang buhay, di ba? Tumayo so standard na yan given na yung pag-iingat natin. Pero sa tindi ng panahon ngayon, marami ang walang trabaho, marami ang nagugutom. So wag tayong malungkot. Kailangan tumayo tayo, maghanap po tayo ng paraan. Lakasan natin ang ating loob. Bukod pa dyan. So, of course, yung mga tulong, it's given already. Nandiyan ang tulong ng national government, nandiyan ang tulong ng local government units and private sector. Pero dapat, yung pagtulong natin should start within. Yung pagtayo natin mula dito sa problema nito ng COVID-19 should start within. Wag ho tayong mapaghinaan. Pag napaghinaan ho tayo ng loob. Talo tayo. Talo tayo. Di ba? Para tayong tumaya sa wetig na natalo tayo. Sabi nga, don't give up. Don't give up, senyor. Kaya, huwag tayo mag-give up sapagkat ngayong panahon na ito, kahapon, senyor, sinabit na yung 2021 budget. Sa Senado, tinanggap ito ni Senate President. Galing kay DBM Secretary, si Abisado. Alam mo ba yung budget na nire-request ng pamahalaan ngayon? Magkano ba yun? Magkano ba? Executive Department. Magkano? Malaki ito. Ang budget ay aabot ng... Magkano yan? Ang budget ay... Isa pa. Ayaw kasi nitong engineer ko. Ang budget ay 4.5 trillion. Wow! Trillion na ito, senyor. Trillion na. Saan natin kukunin yan? Kukunin pa rin natin yan, of course, sa mga taxpayers, di ba? So, we should be optimistic on that. Ito naman, proposal ito. Ito yung pag-submit ng budget na to, which is very early, ito yung tinatawag na NEP, senyor, yung National Executive Program. So, dito, nakapaloob muna, initially, i-scan muna ng Senate yan. Pero sabi ng Senado, itong budget na ito ng 2021, siyempre, malaking bulto yung nakalaan para dito sa COVID. Okay? Tapos siyempre, pangalawa dyan, kung paano patatakbuhin yung ekonomiya natin. Doon nakapaloob yan sa budget na yan. Dati, budget natin, pinakamalaki, education, di ba?
Education, yes. Tapos pangalawa, DPWH. Yes. Oo, yan naman yun. No? Tapos defense nandyan. Defense Ang pa. Oo. Ngayon, number 1, COVID. Pero alam mo sa DOH malaki pa rin aabot pa rin ito pati yung budget sa PhilHealth. Parang if I can recall mga something like 71.5 billion ang budget for PhilHealth. Million o billion? Bravo, siyempre. Bravo na yan. Oo, Okay. hindi ka abot pare kung milyon lang. Kailangan bravo usapan Bravo yan. usapan yan. Oo. At sana naman bravo ang maging resulta niyan, ano? Ha? Bravo. Ibig sabihin, yun panalo na eh. tayo, panalo. Panalo, Oo, bravo. sana. Kaso talo eh. Talo, hindi bravo. Oo. Okay, sige. Hindi. Baka naman iba yung pagkakatindi mo ng bravo dyan, senyor, ha? Hindi, alam ko. Iba yung... ibawal na yun. Hindi na Oo. pwede yun. Hindi na binibenta yun. Hindi na ba? Oo. Bakit alam mo yun? Questionable na ba yun? Ha? Hindi, narinig ko lang eh. Bakit? Na, hindi na lang pwede. Oo, talaga nadinig ko lang? Oo, narinig ko lang. Narinig ko lang yan. Talaga? Oo. Sige na nga. Okay. Robust ako eh. Ulitin natin. So, 4.5 trillion ito. So, binanggit mo naman kung ano yung mga departamento. So, bubusisiin yan. I think by September, para at least, kaya maganda sana, makausap din natin yung chairman ng Appropriations Ayan. Committee, ng Finance Committee sa Senate. Pero tinatry natin sana makuha si President Ricardo Morales. Na, Oo. Pero cannot be reached eh. Cannot be reached. Palagay ko, nag-file na. Para ayaw na munang may kausap. Sapagkat effective today. Baka bukas makausap naman natin yung sa legal. Sa legal, baka si bukas. Vice President. Yung Vice President. Baka bukas. Maganda rin naman yan para makuna natin sapagkat pwede nating i-follow up itong issue. Siyempre. Umabot pa Siyempre. kung sa administrasyon nila ngayon, ni Congressman Garin. Kasi nagkusa naman siya. Talong natin yung mga dapat na, siyempre marami rin siyang alam for how many years siya nandun, di ba? Oo. Kaya maaaring tanong natin yung mga binubulgar ngayon ni Senator Gordon. Malaman natin bukas yan. Okay. Yes. Ayan. So tingnan natin yung magiging result. Magandang malaman din ito at marinig din naman yung mga panig nila pa baka may mas may mas malalim pa tayo na kita rito, di ba? Okay. Kasi nag-resign naman sila eh. Di ba? Nagkusa na sila, talagang for delikadesa, ika nga, yun ang tunay na Alam mo, bilib ako sa ganyan eh. Pag oras na nagkusa, kesa yung yung pinapalo na, ayaw pa. Yung parang kapit tuko, pinaalis na, ayaw pa. Okay. Naiwan ko, tingin ko doon sa gano'n eh. Tapos, ayoko pa eh, ayaw pa eh. Kasi yung iba naman, pagka sinabi mo naman, pagka nag-resign ka, di ba, parang you give in to pressure. Pag nag-resign ka, ibig sabihin, baka yung mga allegations against you, merong semblance of truth. Kaya yung iba, they hold on to their position at ang sinasabi nila, wala naman pwedeng ibang magpaalis sa amin. Kung kami in-appoint ni Presidente, hanggang merong full trust and confidence pa yung appointing authority sa amin, we will not leave our position. Ayun. So we will not be succumb to pressure from the Ayun. Senate, di ba? Si Duque, for example, merong resolution na lumabas signed by 13 senators for him to resign for lack of leadership doon sa COVID dito. Kainitan ng COVID for lack of leadership, planning, etc. Ano sagot niya? Hindi naman kayo nag-appoint sa akin bakit ako magpapapressure sa inyo? Aba. Unless merong tiwala pa sa akin ng Presidente, then I will stick to my position. Ano sabi ni Presidente? No, stay there. Yun nga lang. Ang hirap niya. Yan diba? ang hirap dyan. That's another issue. Kaya yung mga nagtutulak din, ba't ito hindi pa nagre-resign? You should also understand, di ba? Hindi, naintindihan na nga namin. Dahil na talagang ika nga, pero kung credible ka ba? Pero kung manipis din naman talaga, I think siguro pwede mo na rin kausapin si Presidente. Halimbawa, Mr. President, baka naman masyadong mabigat na ho ang pagdala nyo sa akin because of the different issues na ito ho'y may hearing ngayon. Baka pwedeng ako personally na lang, tanggapin nyo na ho. Hindi na ba natin alam kung merong effort na ganon? Ayan, wala naman natin. Susunod. Ano pa kaya susunod? Kasi nagdulat ako, ang statement niya, hinihintay ko na kala ko, hinihintay ko na, maganda sana, hinihintay ko na yung resignation paper dito ni Morales at susunod na ako. Bakit hindi ko nadidinig yung bata? Teka,
di ba? Oo. Teka, play mo nga yun. Teka. Ano na yun? Ha? Yung bata eh. Oo, nawala yung bata eh. Sino ba yung engineer natin ngayon? Yung ano? Ha? Yung sa ano natin, makukuha pa? Yung sa anak ko nakalimutan niya. Ni ano yung sa ano natin sa yung sa budget. Wala pa? Wala. Okay. Anyway, so yung sa budget ganito, senyor. So yung sinubmit nga, hindi ba? Parang kahapon ito, so 4.5 trillion pesos ito. So medyo malaki yung increase. So if you will ask, anong difference yung increase nito? Gaano kalaki? Malaki, At least 10% higher itong budget compared to 2020. Last year. Okay. Last year. I think itong ano na ito parang 4.1 yata. Hindi ko alam, no? Nakalimutan ko na. Pero 10% higher itong budget. So this is primarily to combat yung COVID, no? And then yung shift ng budget nito, maybe yung number one, tignan nila yung malaking budget para dun sa capacity ng mga hospital. So DOH na naman ito. Ayan. Magbibigay sila ng malaking budget yan para sa kakayanan ng mga hospital to operate, no? At saka yung mga nurses. Di ba yung kailangan natin ng nurses? Yes, yung mga nurses, mga health workers. Oo, may malaking budget yan para dun sa mga hiring ng mga employees, no? And of course, yung internet, yung interconnectivity. Yan pa. Kasama ito sa malaking budget din na, of course, ngayon kasi, hindi ba, yung ating DepEd, bibili ka na lang ng mga laptop, bibili ka ng tablet, no? Para sa mga teachers and students, tapos yung interconnectivity, talaga malaking budget yan. So ito ngayon, this will be re-reviewin ito ngayon. Di ba, Mayor? In demand siya kasi. Oo. Kasi pang ito, in demand siya. Hindi rin natin nalaman dito, yung build. Yung pa. Kung magtutuloy ito under the DPWH. Pero ang DPWH naman kasi, hindi naman talaga siya nawawala sa among the top 10 agencies na ando ng mga projects, which is under the build. Okay? So, magandang mahimay-himay din itong budget na ito. Sana kung meron tayong kakilahit, makakuha tayo ng kopya para mahimay din natin. And then, we have some interview. Sa mga susunod na especially sa Lunes. Mga Lunes, sa Congress, no? Oo. So, Lunes, sikapin natin na makuha itong side ng budget natin. At sige. saka kung paano natin kukunin yan. Saan natin kukunin yan? Yan. Sabi mo nga, dito sa Pilipinas, makakaya ba natin? Makakaya ba natin sa kikitain natin? Sa mga buwis? Yes. The question here, priority pa rin dito siyempre yung COVID. No? Kung kakayanin natin ito. Considering, kaya nga sana before itong last quarter of the year na unti-unti, makabangon sana. No? We're just praying makabangon itong ekonomiya natin. No, ma-open. No? At magtuloy-tuloy, pagbaba ng mga kaso, senyor, ng COVID natin, so more people na will go back to work, tapos more establishments will be open, tuloy-tuloy yan, no? Hanggang sana makabawi, maka-rebound itong ating ekonomiya before the year ends. Ayan, sana nga. Okay, anyway, time's up para sa ating palatuntunan ngayong araw na ito, Mayor Mon. Yes. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay at patuloy pa rin tumatangkilik sa ating palatuntunan dito sa palatuntunang Teka Teka. Oo, bukas Thursday. Sino ba kasama natin bukas? Kasama natin si Dr. Grace. Oo, pero mukhang ano siya katitext lang ngayon, mukhang nag-apologize sapagkat baka hindi daw siya makadating bukas. So we should get ready, but anyway, yung ating segment, pag-usapan pa rin natin under the sponsorship ng ating MX3. Okay, di ba kumuha tayo ng mga doktor, di ba? Oo, okay, pwede. Pwede tayo bukas. Para magtanong tayo dito sa lalo na yung mga yung mga expert kumuha tayo bukas. Para malaman natin kung anong inaasahan pa natin habang sabi nga Harin Marawari na sa darating na mga panahon talagang maka-curve na maano natin ito flatten the curve. Flatten the curve. Alam mo, isa pa senior lang na na magandang pag-usapan din natin in our program kasi because everybody, lahat nakatuon tayo dito sa COVID, which is really pandemic talaga, seryoso ito. Pero wag sana rin kakalimutan ng ating pamalaan ng mga otoridad yung nawala na big one, baka mamaya bigla tayong gulatin. Kasi lahat. Nakakonsentrate tayo lahat, nakapokus tayo lahat dito Oo, nakafocus tayo doon. All our resources is focused in fighting COVID or pandemic. Pero dito sa atin, dapat meron din tayo, tingnan natin mula din sa ating NDRRMC. Ayan, pwede natin pag-usapan yan. And other agencies, PBOX. Okay. With so, that, thank you very much, senyor. Alam ko masaya ka ngayon, masaya tayong dalawa ngayon. Tayo na lang nakakaalam kung bakit. So, thank you. Maraming salamat.
At maraming salamat din po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay dito sa palatuntunang Teka Teka at minsan pa si Senyor Pacheco nagsasabing, don't worry. At si Moni Lagan po naman nagsasabi sa inyo, be happy always. God bless. At tabayanan po lamang sa loob ng ilang sandali ang palatuntunang balita na serbisyo pa. Philippine Standard Time, ganap na alas 5:32 ng hapon. Teka, alas 4:30 na.